Welcome to Disciple Maker Church. Ikinagagalak po namin kayong makasama sa ating anniversary worship service. Itong taon na po nating naranasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin bilang isang iglesia. Halina't sama-sama nating purihin, sambahin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. A blessed and happy 7th anniversary, Disciple Maker Church. To God be the glory! Bago pa man dumating ang taong 2013, ay nagnanais na ang ating butihing pastor na maibalik ang gawain sa lugar ng Batasan. Subalit dumaan muna sa proseso ng pananalangin at paghihintay sa pagkilos at kalooban ng Panginoon. Noong mga panong iyon ay may gawain si Pastor Jun sa Montalban. Sa pagkakataong iyon ay nagpasya siya na magbalik sa Payatas dahil sa pag-aaral ng kanyang mga anak at upang makapagsimula muli ng gawain sa Quezon City at ito ay sa Batasan Hills area. Ang unang lugar na ginamit ay ang eskwelahan ng isang kaibigang pastor sa Villonco, Commonwealth. Pagkaraan ng 3 beses na pagtitipon sa Villonco, napagpasyahan na bumuo ng isang sambahan na tatawaging Disciple Maker Church. Ang worship service ay nakagkasunduang gawin sa tahanan ng Olano family upang ang ibang kapatiran ay madaling makadalo. Ang dahilan kung bakit ang ating church ay pinangalan ng Disciple Maker Church ay upang sa pamagitan ng ating pangalan ay lagi tayong mapaalalahanan na ang prioridad ng ating iglesia ay ang gumawa ng disciple o mag-disciple. Kaya naman ang ating church verse ay Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ang ating vision ay to win souls and make disciples. At ang ating mission or goal ay every member a disciple maker. Nagdaan ang mga taon, patuloy na naging tapat ang ating Panginoon. Mula sa Olanos Residence ay lumipat tayo sa Dakila Street upang makapagministeryo sa nasabing komunidad. Sa biyaya ng ating Panginoon ay maraming bata at kabataan ang nabahagian ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kids Outreach, DVBS at Saturday School. Kasabay nito ay ang pagkilos ng ating Panginoon sa bawat ministry ng ating iglesia, ang music, women, men, at prayer and intercessory ministry. Sa loob ng 7 taon ay nakaranas din ng maraming pagsubok ang Disciple Maker Church, pero kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. Sa kasalukuyang taon ay hinaharap ng buong mundo ang pandemya. Maraming pagbabago ang nararanasan natin sa sitwasyon natin ngayon. Subalit, ang Great Commission na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus ay nananatili. Maaring may mga limitasyon sa pagsasagawa ng physical fellowship and worship service, subalit walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sabi ng Biblia, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, nag-iba man ang kalagayan natin ngayon, ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon ay hindi nagbabago. We are called to be committed. We are called to be faithful. We are called to be disciple. We are called to be fruitful. Magandang araw po sa bawat isa, no? Bago po tayo magsimula, nais ko muna kayong batiin ng Happy 7th Anniversary DMC Batasan. So, kamusta po kayo dyan? So, bago po tayo magsimula, inahiyahan ko po kayo na makibasa po muna tayo sa ating pong salita ng ating pong Panginoon. Ang talata po ay nasa John chapter 4, verse 23 to 24. So itong version po na babasahin ko ay nasa NIV version. Sabi po dito, Yet a time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father in spirit and in truth. For they are kind of worshipers that Father seeks.
So sabi po sa 23, no? So true worshiper will worship Father in spirit and in truth. So for they are the kind of worshiper that Father seeks. So yung mga ganong kind ng worshiper ay yun po yung hinahanap ang ating pong Ama. So 23 po. So 24, God is spirit and His worshiper must worship in spirit and in truth. So napakalinaw po, no? Sinasabi po dito na we must worship in spirit and in truth. So true worshipers will worship Father in spirit and in truth. Ano po ba yung in spirit and in truth? So lagi po kasing magkasama ang worshiping in spirit and truth. Maging Bible study man, maging Sunday worship, maging discipleship, lagi pong may magkasama ang worshiping in spirit and in truth. Siyempre yung truth, unahin po natin yung truth, yan po yung salita ng Panginoon, siyempre. Yung katotohanan natin pong isinisiwalat, no? Yung katotohanan na ginawa ng Panginoon, na yun po yung truth. So ibig sabihin, since spirit, so konektado dyan yung ating siyempre espiritu, yung ating heart, yung puso po natin at yung ating pong mind. So lagi pong we must worship in spirit lagi ang ating pong Panginoon. Ibig sabihin lagi po tayong sincere na humarap sa Kanya, lagi pong mauna yung pagdakila sa Kanyang pangalan, mauna yung paghingi ng Kanyang presensya bago siyempre tayo mag-speak ng truth. At syempre, mauna yung pagbigay niya sa atin ng katalinuhan. So talagang sa atin pong mga gagawin, bukod sa pagkanta, so we must sincere, no? In the bottom of our heart na gawin, na talagang magpalinis po tayo, na talagang ibigay po natin sa atin pong Diyos na buhay, yung atin pong puso at isipan. Kalimutan muna natin kung ano man yung mga naiwan natin. Kapag humaharap po tayo sa atin pong Panginoon, lagi po tayo nakapokus at lagi pong siya lamang po ang ating maitaas. Sa tuwing may gagawin po tayo na may kinalaman po sa pag-worship sa atin pong Panginoon. So, patuloy po tayo na mag-worship sa Kanya in spirit. So, mamaya po gagawin natin yung worshiping in truth naman. So, bago po tayo tuluyang mag-worship in spirit, patuloy in truth, patuloy po tayong lumapit sa atin pong Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy Panginoon na kayo po ang manguna sa amin. Kayo po ang patuloy Panginoon na bumuhay ng aming pong espiritu, Panginoon. Patuloy na kayo po Panginoon ang siyang maglinis sa amin. Kayo po ang siyang manguna sa aming pong kalagitnaan. Patuloy Panginoon na kayo po ang maitaas sa aming pong mga buhay, Panginoon. Patuloy Panginoon na ang inyong dakilang pangalan, Panginoon, ang siyang aming pong maluwalhati sa araw na ito, Panginoon Lord God. Lord, patuloy na maibalik po namin, Panginoon, ang pasalamat sa inyo. Patuloy, Panginoon, na mapapurihan ka, Panginoon, na aming pong mga labi. Patuloy ka namin maitaas, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Lord, anuman pong distraction, Panginoon, anuman pong sagabal, Panginoon, sa aming pong pag-worship, Panginoon, ay aming pong winawasak, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa amin, Panginoon, patuloy na kayo po ang siyang maitaas sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming itataas, Panginoon, ang inyong pong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayong lumapit sa ating pong Diyos na buhay. Patuloy po tayo magpalinis sa ating pong Panginoon. Sa mga oras pong ito, tayo po ay lumapit sa Kanya. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah.
Spirit within me. Cast me not away from the presence of the Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Isa pa, create in me a clean heart. Create in me a clean heart, Lord, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, Lord, and renew the right spirit within me. Cast me not away from the presence of the Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Cast me not away, cast me not away from the presence of the Lord. Take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Patuloy po tayo manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Create us a clean heart, Panginoon, and renew our spirit, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Patuloy ka kumilos, Panginoon. Hallelujah. Restore unto me, Panginoon. Restore unto us, Panginoon, a new spirit, Panginoon, Lord God. Cast me not away from the presence of the Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Cast me not away from the presence of the Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of our salvation, and renew the right spirit within me. 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 Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin po natin, Panginoon. Hallelujah. Restore unto us, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God. Samahan niyo po kami, Panginoon, Lord God. Kami po mag-aawitan, Panginoon. Kayo po ang patuloy namin maitaas, Panginoon, Lord. Restore unto us, Panginoon, Lord God. And
renew our spirit, Panginoon Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. A blessed and happy 7th anniversary po sa ating lahat. Tunay nga na napakabuti at napakatapat ng ating Panginoon. At samahan niyo po ako ngayon sa awit 136 verses 1 to 3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, naging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tunay nga na ang ating Panginoon sa loob ng 7 taon ay hindi tayo kailanman iniwan, hindi niya tayo pinabayaan, karapat dapat lamang nakapagpuri at pagsasalamat ay tayong sa inyo sa Panginoon nating bibigay. Tunang nila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, pagpuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, pagpuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Buhay ko ay lumigaya, kapulan siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya tuwina. Suliranin lulunasan, babaguhin ka ng lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. Awitin natin, pagpuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, pagpuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Patuloy po tayo sa pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoon. Ulitin po natin ito at tayo po ay umawit po na may kagalakan, sapagkat ang Panginoon ay dakila. Dakila ang pag-ibig na itinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita, ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niya makasama. Awitin natin, pagpuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, pagpuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Buhay ko ay lumigaya, pagulan siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya tuwina. Suliranin lulunasan, babaguhin ka ng lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. Awitin natin, pagpuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya
Tunay nga po na napakaligaya ang umawit sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon na inawitan natin ay dakila ang pag-ibig na inialay sa atin. Siya ay dakila at tapat sa ating mga buhay. Patuloy po tayo sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon at pasasalamat. Tayo po ay umawit ng may kagalakan at i-declare natin ang ating Panginoon, Panginoon ang tanging natin minamahal. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod laging maging. Sa'yo lang aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod laging maging. Sa'yo'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos ng papuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod laging maging. Sa'yo lang aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod laging maging. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos ng papuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing na. Iniibig kita, o aking Diyos ng papuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing na. Sa tuwing na. Sa tuwing na. Ay ikaw. Yes, Lord, tunay nga na kayo po, Panginoon, ang aming kakalakasan. Kayo po ang aming kagalakan. Patuloy po tayong umawit at i-declare natin na may papuri at pasalamat para sa ating Panginoon. Let us continue to worship our Lord. There is only one that we need in this time, in this place, and in this moment.
I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but hearts sing out your praise forever. Prayerfully, Jesus, I need you every moment. Yes, Lord, we always need you coming out in our lives. Hear now this grace, but hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me. For the last time, remember love. Behind me, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. The Lord is working in this place, so let us continue to honor His name. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, Lord. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you.
promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. 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 That is who you. That is who you are, Mami. That is who. Hallelujah. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Gloria Solido, mayat sa kapatiran. At ito ang aking pagtotoo. Sino ako nung hindi ko pa kilala si Lord? Isa akong taong maraming hinanakit sa buhay, maraming bagay na hindi naintindihan sa mga nangyayari sa buhay ko, kung bakit hiwa-hiwalay kaming pamilya. Tsaka isa akong kaluluwan ligaw kasi marami akong sinamahan na mga relihiyon, mga
mga gawain nila. Ngunit hindi ko nahanap doon yung desire ng puso ko na magpapanatag sa puso ko. Paano ko nakilala si Lord? Si Lord ay nakilala ko sa pamamagitan ng aking asawa, sa pamilya niya, lalong-lalo na kay Papa, kay Willie Liulin. Siya yung nag-encourage sa akin na mag-pray, mag-aral ng salita ng Diyos, magpasalamat, pagmulat pa lang ng mata. Tapos, lagi niya sinasabi sa amin yung salitang God is good all the time. Yan yung pinangahawakan ng pamilya namin na salita ng Diyos. Nandyan din si Ate Sharon na patuloy na nag-share sa amin, nagpa-Bible study sa amin upang lumalim pa yung aming paniniwala sa Panginoon. Andyan din ang Disciple Maker Church, lalong-lalo na kay Pastor June, na patuloy na nagsisipag upang kami turuan at natuto pa kami ng malalim na salita ng Diyos upang patuloy pa kaming manalig sa Panginoon. Mula na nakilala ako sa Panginoon, marami siyang binago sa akin. Binago niya yung paniniwala ko. Dati akong marami akong hindi naiintindihan. Ngayon, medyo lumawak na yung isip ko. Naniniwala na ako sa isang Diyos natin na buhay. Tapos naging mapagpatawad ako. Nilawakan ko pa yung isip ko para sa kapwa ko, yung pag-unawa. Kasi sabi nga nila yung mahalin mo yung kapwa mo, yung sa pagmamahal mo sa Panginoon, mamahalin mo rin yung kapwa mo kahit nakaaway mo pa ito. Mula nang sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, hindi naging madali ang lahat. Lalong-lalo na ngayong taong 2020, nawala ng trabaho si Winnie, nagkasakit yung buong pamilya ko, wala kaming pangkain, walang panggastos. Namatayan din ako ng kapatid. Hindi man lang kami nagkasama-sama kahit isang beses, buo yung pamilya. Sinubok ako ng Panginoon kung hanggang saan ako magtitiwala, magpapatalo ba ako sa mga problemang hinaharap namin. Natutunan kong kumapit sa salita ng Diyos, na siya ang ating provider, ang ating healer, at hindi naman niya ako binigo, at ang pamilya namin, hindi niya kami binigo. Dahil ang sabi niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Sa pagpapatuloy ko bilang Kristiyano, nais ko pang matutong mag-reach out sa ibang tao, nagkaroon ng kakayahan pa upang makatulong sa iba. Gusto ko pang matuto ng mga salita pa ng Diyos, mga Bible verse, tsaka gusto ko rin na turuan yung mga anak ko na lumapit pa sa Diyos, matuto rin ng mga salita ng Diyos, na makilala niya pa yung Panginoon, makilala pa nila yung Panginoon, na maging masunurin din sila sa Panginoon sa ikabubuti ng kanilang buhay in the future. Nais kong ibahagi ang Bible verse na pinanghahawakan ko ngayon. Psalm 73, verse 23 to 26. Nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand, you guide me with your counsel. And afterward, you will take me into glory. Who I am in heaven but you, and earth has nothing I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang Panginoon ay may purpose sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kasama ko siya sa lahat ng panahon. Maging bagyo man ito, o pagsikat ng araw, at tiyak akong kasama niyo rin siya sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Huwag nating kalimutan kung sino kasama natin sa lahat ng sandali ng ating buhay. Ang Panginoon. Muli, ako si Gloria Solido, mayat sa kapatiran, to God be the glory.
show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. And funny that the way it works, so when you know Jesus, oh, it's like flipping on the light switch when you're walking in this room. It's so undeniable. You're turning that life away every time in your word and your place. You turn it all on your face, so when you love Jesus, and it always speaks to me. A little joy and a touch of peace. It's so inspiring the way you show Jesus. So give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show Jesus. You feel all of my love when I'm trying to time to get lost. You're ready to pick me up when you bring Jesus. Cause every now and then, you don't need a really good friend. You're always one of them when you show Jesus. Ooh, it's like flipping on the light switch when you walk into this room. It's so unmistakable. Oh, it's like flipping on a light switch when you walk into this room. You're so unmistakable. And oh, show up any time of day, you'll never get here too soon. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Just give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show him. It's written all over your face, the way you love Jesus. And it always speaks to me, a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show Jesus. Isa pong mapagpalang araw sa atin mga kapatid at sa ating pong mensahe sa araw na ito ay nais po nating buksan ang ating Biblia sa aklat po ng John chapter 15 verse 1 to 17. Ito po ang ating teksto sa umagang ito at ang ating tatalakayin po ay patungkol po sa called to be fruitful. Tinawag tayo para tayo po ay mamunga. So, bago po tayo magsimula ay tayo ay manalangin. Lapit natin sa Panginoon ang ating mensahe sa araw na ito. Panginoon, muli po kami ay nandirito upang patuloy o Diyos ay magbigay ka sa amin ng iyong mga salita at patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos, sapagkat kami, Panginoon, ay walang magagawa kung wala kayo sa amin, Panginoon. Kaya muli, sa araw na ito ay linisin nyo ang aming puso, ang aming isipan para sa pagkinig ng iyong mensahe. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Amen. So, ang ating pong teksto ay tumutukoy po sa puno at mga sanga. At tinatawag po natin ito ay puno ng ubas. So, sa akin pong experience, sa aking pagtatanim ay mahilig po ako magtanim at gusto ko pong itanim yung mga namumunga. Sapagkat pag nakikita ko po yung bunga, parang tuwan-tuwa ako dahil parang naisip ko na naging success po ang aking pagtatanim. So, kaya ang buhay po natin ay katulad din po ng isang halaman na itinanim ng Diyos at kailangan po magbunga. So, atin pong titignan ang nais ng Diyos na gawin po sa ating buhay ay sabi niya, tayo po ay tinawag para tayo ay magbunga. Ito po ang ninanais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Alam natin na ayaw nating magtanim tapos wala namang bunga. Sigurado ang Diyos din ay ini-expect po tayo na katulad ng halaman, tayo ay magbunga. At ito po ang sinasabi sa verse 16. Ayon po sa Ingles, ang sabi po dito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so, whatever you ask in my name, the Father will give you." So, ang sabi po ng Panginoon dito ay, you did not choose me. Hindi natin pinili ang Diyos, but I chose you and appointed you. So, tayo po ay tinawag, chinosen, at inappoint. Kaya po sa ating buhay, ang sabi dito ay tayo po ay magkaroon ng bunga. Inuutusan po tayo na tayo magkaroon ng bunga. Dito po sa verse 60 sa Tagalog, ang sabi, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. So, ini-expect ng Diyos na tayo ay talagang mamunga. Ano po bang mga bunga ito? Ang mga bunga po na sinasabi ng Panginoon na dapat makita sa isang Kristiyano o sa isang anak niya. Ano bang mga bunga ito? Kung ating tignan po sa verse 8, ito po yung mga bunga. Sa verse 8, ang sabi dito ay mapaparangalan. Sa verse 8, sa English po, ito po ang sabi, "This is to my Father's glory, so that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples." Sa Tagalog, ang sabi, mapaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y mapapatunayang mga alagad ko kayo. So ano pong mga bunga ang dapat makita sa atin? Ito pong number 1, fruits that giving glory to God. Yung mga bunga ng ating buhay na nagbibigay ng kawalatian sa Diyos. Ang lahat ng ginagawa natin na nagbibigay ng kawalatian sa Diyos ay yun po ang bunga na ini-expect sa atin. Kaya anumang mga bagay na ginagawa natin na nakakapagbigay ng kawalatian sa Diyos, ang Diyos Ama ay siya pong bunga ng ating buhay. Ang ikalawa po ay fruits that showing yourself to be Christ's disciples. So, ito yung bunga na nagpapakita na ikaw ay isang disipulo ni Kristo. Ang iyong mga ginagawa sa iyong buhay, sa iyong pag-uugali, sa iyong mga ginagawa ay makikita na dito ang sabi na napapatunayang ikaw ay alagad nga ni Kristo. So lahat ng ginagawa mo na nagpapakita na ikaw ay alagad ni Kristo, yun po ang bunga na ine-expect ng Panginoon sa atin. So, ang bungang ito ay marami pong bunga. Hindi po basta isa lang ang bunga. Sapagkat ang bunga natin ay una, fruits that giving glory to God.
Ikalawa ay fruits that showing yourself to be Christ's disciples. Yan po ang mga bunga na dapat tinitignan ng Diyos sa atin. At dito po sa verse 16 ay sinabi din, no, ang prutas o fruits that will last. Ibig sabihin yung mga bunga na ginagawa natin na talagang pang-eternal at hindi yung pangsamantalang mga nasisira na mga ginagawa natin sa mundong ito. So yung mga bagay na pang walang hanggan, ayan ang mga bunga na ina-expect ng Diyos sa atin. So ang tanong natin ngayon, how to become fruitful Christian? Okay? Paano natin mai-glorify ang Panginoon? Paano natin maipapakita na talagang tayo ay disipulo ni Kristo sa pamamagitan po ng ating mga bungang ito? Kaya ang ating pong tatalakayin ay tinawag pa naman tayo para magbunga. Pinili tayo ng Diyos, inappoint tayo ng Diyos para magbunga. At hindi po tayo tinawag para walang bunga. Kaya ang tanong natin na kailangan nating malaman is how to become fruitful Christian. So, dito po sa verse 1 hanggang 3 ay titingnan po natin ang sabi dito ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tigapangalaga, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Verse 3, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Yan. So, number 1, ang mga hindi nagbubunga ay, sabi natin dito, siya ang puno, tayo ang sanga. Ang sangang hindi nagbubunga, pinuputol. Okay? Yun po ang dito. Ang mga sangang hindi nabumunga ay pinuputol. At ang namumunga ay pinuputulan at nililinis para lalong maging mabunga. So, ito po ang tinatawag nating sanctifying Christian is a fruitful Christian. Ibig sabihin, sanctified Christian, yung nilinis na ng mga Kristiyano, yung mga Kristiyanong mga nilinis na ng Panginoon ang kanilang buhay at mayroon po silang mas dumami ang kanilang bunga o maraming pagbabago na sa kanilang buhay at marami silang ginagawa para lalong mabigyan ng kawalhatian ng Panginoon at lalong makilala sila na sila ay disipulo ni Kristo. Sila po yung mga taong nililinis ng Panginoon. Sila yung mga sanctified o sanctifying Christian. Kaya yung mga Kristiyanong hindi nagpapalinis ay hindi po talaga mabungang Kristiyano. Kasi marami pong mga sakit ang kanilang mga spiritual na buhay. Kaya ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon dito, ang mga hindi nagbubunga, pinuputol. At yung mga nagbubunga ay nililinis. Pinuputulan at nililinis para lalong magbunga. So ito po ang tinatawag nating paglilinis at tinatawag din sa iba sa halaman ay tinatawag nating pruning. So, pinuputulan niya, pinuputol niya yung mga sanga na walang bunga para yung mga sanga na nagbubunga lalong magbunga kasi natanggal yung mga ibang hindi nagbubunga. So, bilang Kristiyano, marami pong mga bagay na hadlang sa ating paglago, sa ating pagbunga. Kaya kailangan po natin yan ibigay sa Panginoon. Sapagkat kung hindi po tayo magpapalinis, hindi tayo magkakaroon ng pagbabago at hindi po natin mabibigyan ng kawalhatian ang Ama, ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa sapagkat tayo po ay hindi pa karapat-dapat sa ating mga ginagawa sa Kanya sapagkat marumi po tayo sa harapan ng Diyos. So ang ating buhay, kailangan po tayo ay linisin para lalo tayong magbunga. So ang mga Kristiyano na talagang nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon, ang resulta, mas marami po silang pagsunod na ginagawa. Pero yung mga Kristiyano na hindi pa nakikinig, hindi nagpapalinis, hindi nagkakaroon po ng pagbabago sa kanilang buhay.
Kaya ang nangyari, ang bunga po nila ay hindi nakikita. Kaya ito po ang sabi ng Biblia, ang tunay na Kristiyano ay nakakabit sa puno. Ang hindi po nakakabit sa puno ay pinuputol ng Panginoon. Kaya sikapin po natin. Ang tanong, ikaw ba ay sanga na nakakabit sa puno? Totoo ba talagang tinanggap mo ang Panginoon? Totoo ba talagang nanalig ka sa Kanya? Totoo ba talagang handa kang sumunod sa Kanya? Totoo ba talagang mahal mo ang Panginoon sa iyong buhay? Sapagkat makikita po yan sa gawa, sa ating mga bunga. Sapagkat ang bunga natin kung tayo ay nakapagbibigay ng kawalatian sa ating Panginoon at tayo po ay nakikilala ng iba na tayo ay naging disipulo ni Kristo dahil sa ating mga pag-uugali, dahil sa ating mga ginagawa. At ang paraan po nito ay ang paglilinis. Ang tinatawag po nating nilinis tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sinangtified tayo ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay sinangtified ng Panginoon, nilinis ng Panginoon, ay mas maraming bunga. Marami kang willing kang gumawa para sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, ang mga taong ito ay tinatawag natin sa 2 Corinthians 5:17. Ang sabi dito, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, siya ay bago na. So ang ibig sabihin, nagkaroon na ng paglilinis. Kaya siya po ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. So ang kailangan lamang natin gawin ay handa tayong magpalinis sa Panginoon. Patanggalin natin ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating pagbunga at yung mga bagay na makamundo, mga bagay na mga pangarap, yung mga bagay na makasarili, yung mga bagay na pag-uugali natin at yung mga bagay na katamaran sa ating buhay. So yan po ang mga bagay na dapat nating ipalinis sa Panginoon upang tayo ay lalong magbunga. Ito po ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng nilinis niya ay nagiging mabunga lalong naging mabunga. So, ang ikalawa pong bagay na makita natin how to become fruitful Christian, number 1, ay sabi natin, sanctifying Christian is a fruitful Christian. So, yan po. At ang ikalawa po ay makita natin sa verse 4 hanggang verse 8. So, ang sabi dito sa verse 4, mananatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mga nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nanatili sa akin ay tinatapon at natutuyo, gaya ng mga sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Sa verse 7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Verse 8, napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y mapapatunayang mga alagad ko kayo. Wow, yun po yung mga bunga na magbibigay pala sa verse 8, no? Ng karangalan sa Ama at napapatunayan natin na tayo mga alagad ng Panginoon. So ang ikalawa pong makikita natin dito po sa verse 4 hanggang 8 ay ang tinatawag nating abiding Christian is a fruitful Christian. Sapagkat ang sabi ni Jesus, ang hindi nananatili sa Kanya ay hindi magbubunga. Kaya ini-encourage sa Panginoon na dapat manatili tayo palagi sa Kanya para lalo tayong magbunga. Sapagkat sabi niya, walang magagawa ang sanga kung hindi siya mananatili sa puno. So, intindihin po natin, ang sinasabi natin, abiding. Remain in me, I will remain in you. And fruit in abiding ay tinatawag po natin ang bunga ng pag-remain sa Diyos ay makikita din natin sa ating prayer life. Ayan, ang taong laging malapit sa Diyos, ang taong talagang nananatili lagi sa presensya ng Diyos at talagang yun ang taong
talagang maraming nagagawa sa Panginoon. Palagi pong epektibo, lalo na sa kanyang prayer. Kaya dito sa verse 7, ang sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. So praise the Lord. No? Ang abiding Christian is a fruitful Christian sa panahon ng kanyang mga prayers ay talagang ina-answered ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang nanatili sa akin at nanatili sa aking mga salita ay, ang sabi niya dito, anuman ang inyong hilingin ay ipagkakalob ng Diyos. So, ang pagiging abiding Christian ay nagbubunga po ng marami sa buhay niya. Upang ang bungang ito ay, sabi dito sa verse 8, maparangalan ang Ama at makilala siya bilang isang alagad ni Kristo. So, yan po ang nakikita po natin, no? Na talagang katulad po sa Psalms 1, chapter 1, verse 1 to 3. Okay? Ang Psalms, verse 1, o ang Salmo, chapter 1, verse 1 to 3, ay sinasabi doon na ang isang tao ay mapalad at ang taong ito ay hindi po gumagaya o hindi nakikipamuhay sa mga taong masasama. Bagamat sa kanya ay nahihilig siya o nagnanais siyang saliksikin ang mga salita ng Diyos. At ang sabi dito, araw at gabi ay talagang nagnanais siyang saliksikin ang salita ng Diyos. Kaya siya ay isang katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Kahit anong panahon, siya po ay nagbubunga. So, ang ibig sabihin, talagang kapag tayo ay naging abiding sa Panginoon at palagi ang Panginoon ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya, ang ating buhay talaga ay mabunga. So, itong mga Kristiyanong malapit sa Diyos at palaging umaasa sa Diyos at laging humihingi at nagpapakumbaba sa Diyos, araw at gabi ay sila yung mga taong ginagamit ng Diyos at talagang nagbubunga para sa kaiwalatian ng Ama at ganun din para sila ay makilala na sila ay mga Kristiyano. So, ito po ang mga sikreto kung paano ang tayo ay maging mabunga. Una ay tinatawag nating sanctified Christian o sanctifying Christian is a fruitful Christian. Ang ikalawa ay tinatawag nating abiding Christian is a fruitful Christian. So, maliwanag naman ang sinasabi ng Panginoon, napakasimple. At ang sabi niya sa verse 5 ay, ako ang puno, kayo ang ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Ayan, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, pinasinabi na ng Panginoon na kung manatili tayo talaga araw at gabi sa Panginoon, ay tiyak ay marami tayong may bibigay na bunga na kawalhatian sa ating Diyos at lalo nating maipapakilala na tayo ay mga alagad ng ating Panginoon. So ito po ang ikalawa. Ang ikatatlo ay makikita po natin sa verse 9 hanggang 11. Ito po ang sabi, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makihati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. So, ito po, isama natin verse 12. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Okay. So, binabanggit po dito yung pag-iibig natin, no? Pag-ibig ng Panginoon natin sa Panginoon na dapat ay mayroong pagsunod. Kaya ang ikatatlo po ang tinatawag nating fruitful Christian ay ang loving Christian is a fruitful Christian. Loving Christian is a fruitful Christian. Bakit? Alam nyo, pagka nagmamahal tayo sa Panginoon, totoong nagmamahal sa Panginoon, sinusunod talaga niya ang utos ng Panginoon.
At habang sinusunod niya ito, ay nagbibigay siya ng kawalatian sa Ama. Yun po ang mga bunga. At lalo niyang napapakita na siya ay isang alagad ng Panginoong Hesus. Kaya itong mga bagay na ito ay talagang kailangan po natin, ang utos sa atin ay ibigin natin ang bawat isa, mag-ibigan tayo katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig ay kailangan po nating ipamuhay sapagkat ang bunga ng pag-ibig ay marami pong mga kawalatian ng Diyos at pagsunod sa Diyos. Sapagkat kung mahal natin ang ating Diyos at iniibig natin ang ating Panginoon, tiyak susundin natin ang kanyang mga utos. Kaya ang sinasabi natin, ang mabungang Kristiyano ay, sabi natin sa ikatatlo, ay loving Christian is a fruitful Christian. So dapat ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay sa pamamagitan po ng pag-ibig. Ayon po sa Corinto 13, verse 1 hanggang 3, na sabi doon ay anumang mga bagay meron ka, kung ginagawa mo ito na walang pag-ibig, ay walang halaga ito sa Panginoon. Kaya dapat ang lahat ng bagay ay ginagawa nating may pag-ibig para ito ay magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon at tayo makikilala na tunay na mga alagad nga tayo ng Panginoong Hesus. So ito po ang sabi ng Biblia na loving Christian is a fruitful Christian sapagkat ang ating pag-ibig sa Diyos ay siyang nagtutulak sa atin para tayo ay gumawa at para natin ibigin ang ating kapwa at yun po ang isang bagay na magbibigay sa atin ng mga bunga sa pamagitan po ng ating ginagawa sa pamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos at sa pamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. So, yan po ang mga bunga, no? Na talagang kung tayo ay nilinis na ng Panginoon, mayroon pong pagbabago, ay may bunga ho talaga na mabigyan natin ng karangalan ng ating Ama at tayo makilala na tunay na nagbago tayo at tayo ay mga alagad ng Panginoon. Ang ikalawa ay yung abiding Christian. Ang abiding Christian ay yung nanatili tayo palagi sa Panginoon. Anumang panahon, anumang sitwasyon, tayo po ay patuloy na nagbubunga sapagkat patuloy po tayong nananatili sa Kanya. At siya ay nanatili sa atin at ang Kanyang salita ay nanatili sa atin. Kaya po kung tingnan natin kahit anong panahon, kahit pandemya man ito, kung tayo mananatili sa Panginoon palagi, alam natin makakapagbibigay tayo ng kawalatian sa Panginoon. At lalong higit kung tayo po ay umiibig sa Panginoon at umiibig sa ating kapwa, ay alam natin na kahit anong hadlang ng kaaway, alam natin na tayo po ay magiging mabunga sapagkat tayo po ay in love sa Panginoon, sapagkat tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, kaya tayo ay gagawa. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. John chapter 14, verse 15. Kaya ayon po dito sa verse 16, ang ating pong konklusyon at application, ang sabi sa verse 16 ay pinili tayo ng Diyos. Hindi natin pinili ang Diyos. Siya ang pumili sa atin at inappoint niya tayo para tayo magbunga. So ang ine-expect ng Diyos sa atin ay magiging mabunga sa ating buhay bilang Kristiyano. Ang bungang nagbibigay ng kawalatian sa Diyos at ang bungang nagpapakilala na ikaw ay isang alagad ni Kristo. Yan po ang ine-expect ng Panginoon sa atin. Kaya ang ating mga tanong, ang buhay ba natin ay nakakapagbigay ba tayo ng kawalatian sa ating Panginoon? O maaring busy tayo sa sarili natin? Maari namang ang ating sarili ang nagbibigyan natin ng kawalatian o self-centered tayo sa ating mga sarili para masiyahan tayo at hindi ang ating Diyos. At maaring hindi natin na ipapakita ang bunga ng pagiging alagad ni Kristo. Maaring ang ating ginagawa ay taliwas sa pagiging alagad ni Kristo. So yan po ay hindi po dapat, kundi ang sabi natin ang bunga na nagpapakita na tayo'y mga alagad ng ating Panginoon. At itong mga bunga na ito ay mapawalang hanggan at hindi po mawawala sa atin.
So, at tayo po manalangin, alam naman natin na malinaw sa atin kung paano tayo magbubunga. Paano tayo magbubunga? Una ay sanctifying Christian is a fruitful Christian. Ay kalawa ay abiding Christian is a fruitful Christian. Katatlo ay loving Christian is a fruitful Christian. So ito po ang ating mensahe na tayo tinawag, called to be fruitful o chosen to be fruitful, appointed to be fruitful ng Panginoon. So tayo po ay manalangin na nawa ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pag-alaala na tayo po ay ni-expect ng Panginoon na magbunga sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami sa aming buhay, lalong higit Panginoon, sa aming pong mga gawa at mga ministry. Lord, salamat sapagkat alam naming wala kami magagawa kung wala kayo sa amin. Pagamat salamat, Lord, sapagkat alam ninyo, tinawag nyo kami para kami ay maging mabunga, Panginoon, upang mabigyan namin ng kawalatian ng Diyos at upang maipakita namin sa mundong ito na kami ay mga alagad mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po sa lahat. Naway ang mensaheng ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng gabay upang kami ay makapagbunga, Panginoon, sa aming buhay espiritual. Kaya, Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang aming mensahe at sa muli sa inyo po namin nilalagak ang aming mga buhay bilang iyong mga alagad, ay sa inyo po namin binibigay ang lahat ng ito. Ang lahat ng aming pasalamat, papuri, ay binabalik po namin sa inyo, Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. So, magandang araw po. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga. Mananatili ka sa amin at kami sa Kanya. Sa piling mo kami ay sisibulan ng bunga. Ngunit walang magagawa kung kawalay ka. Ikaw ang pinto tungo sa kaligtasan. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang sino mang pumasok sa iyong kaharian ay makasusumpong ng masaganang pastulan. Narito kami, tumutupad sa nais mo. Ang kalooban mo ang sinusunod, ang sinusunod. Nananahan ka lagi sa pag-ibig mo. Salita mo ay lalaki sa aming puso. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga. Mananatili ka sa amin at kami sa Kanya. Sa piling mo kami ay sisibulan ng bunga. Ngunit walang magagawa kung kawalay ka. Ikaw ang pinto tungo sa kaligtasan. Ang daan tungo sa buhay na walang
kami, tumutupad sa nais mo. Ang kalooban mo ang sinusunod, ang sinusunod. Nananahan ka lagi sa pag-ibig mo. Salita mo ay lalagi sa aming puso. Sa aming puso. Muli, sa araw na ito ay tayo ay dumako sa ating huling pananalangin bago po tayo magtapos sa araw na ito. Nais po nating ilapit sa Panginoon ang ating pong pananalangin sa ating bansa, sa ating pong church, at ang ating mga gawain, cell group, Bible study, ay patuloy po natin ipanalangin, maging ang ating pong plano sa ating pong church. Ipanalangin din natin na tayo ay patuloy na gamitin ng Panginoon. Ganon din po ang ating mga kapatiran na patuloy silang palakasin at encourage ang Panginoon sa panahon na ito ng ating pong pandemya ay patuloy silang gamitin ng Panginoon. So tayo manalangin. At isama na rin po natin ipanalangin ang ating mga pamilya, ang ating mga trabaho, ang ating pong mga pangailangan ay ilapit natin sa Panginoon. At sama natin ng may pasasalamat. Ang sabi ng Panginoon, manalangin tayong may pasasalamat sa Panginoon. Anumang ating mga hinihingi ay ating pong ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng ito. Muli dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa mga nagdaang araw na hindi nyo kami iniwan, ipinabayaan, sa mga pagpapala na ibinigay nyo sa amin. Salamat Lord sa mga pag-iingat at ganun din po sa kalakasan ng aming mga mahal sa buhay. Salamat at ganun din po sa mga kapatiran sa DMC, sa Montalban, sa Batasan, at sa iba pang mga lugar na kung saan ang aming mga kapatid sa Palawan. Kayo po, Panginoon Lord, ang patuloy na magbigay, Panginoon, sa amin, Lord, ng pagkakataon na mapaglingkuran namin kayo, mapurihan namin kayo sa aming pamilya, sa aming buhay, Panginoon. Uli, O Diyos, nananalangin kami para sa aming bansa. Kayo po ang siyang patuloy na bless, Panginoon, sa aming bansa, sa ekonomiya ng aming bansa, sa aming presidente, at sa aming pong mga leaders na sa aming bansa, Panginoon. I-bless niyo po sila, tulungan niyo sila, at ganoon din po, Panginoon, na maging matatag po sila sa anumang mga pagsubok, problema, lalong higit ang aming presidente, Panginoon, sa kanyang pisikal, ay palakasin niyo pa, ganoon din po sa kanyang spiritual, Panginoon. Patuloy, Panginoon, kami na nalangin na ang lahat ng bagay na ito, O Diyos, ay itinalapit namin ang aming church anniversary, Panginoon, at ganoon din po ang aming po mga plano sa anumang mga cell group, Bible study, ay patuloy, Panginoon, nawa ipagkaloob niyo sa amin ang pagkakataong ito. Kayo po ang mapurihan, kayo po, Panginoon, ang siyang mabigyan namin ng karangalan sa aming mga ginagawa sa araw-araw, sa aming trabaho, sa aming pamilya. Nawa, O Diyos, ay ikaw po ang siyang sumama sa amin sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming pinagkakatiwala sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang ang siyang Diyos na siyang magpo-provide ng lahat ng aming kailangan. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba kami at tinihiling namin ito sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at
pagpapala po ng Diyos ay sumating lahat at magandang araw at papurihan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon. Hallelujah.